malapit to. Ingat kayo. Andito nga pala tayo sa pwesto ngayon. Dumating na yung kaibigan nating hinihintay na si Jun Vargas. Dito nga pala sila at pinakain ko muna sila. Ang dami niya nga kasamang driver at naka GL Grandia sila, kasama nga rin niya yung pamilya niya. Tuloy na masyal na rin daw sila. Hindi ko nga inaakala na sa pabiro-biroan namin sa chat ay talagang kukunin niya yung sasakyan ko. Talagang natipuan niya naman at talagang sariwa naman tong sasakyan natin na to. At nasubaybayan niya rin talaga ito. Nakuha nga lang kami sa biro-biro ang magkaibigan. Bigla niya na lang binaba dito sa Isabela. Galing pa nga sila ng Baguio. Taga Baguio nga pala yung kaibigan ko na yan. Sobrang cowboy at sobrang bait niyan. Bata pa lang kami, magkakaibigan na kami niyan. Medyo okay naman yung presyo namin dalawa at pinamana ko na sa kanya ito. Tamang kilatis lang ang kaibigan ko na yan, pero napakalupit talaga niyan. Rehas nga rin kami niyan na mahilig sa sasakyan. Tamang kilatis siya at wala naman siyang masabi sa sasakyan natin. Kasama ko nga si Papa dito at syempre pinay-start niya na. Okay naman lahat at wala naman siyang reklamo. Siyempre, test drive niya na at doon na tayo sa bahay pupunta at sumakay na nga ako. Wala naman siyang masabi, lalong-lalo na sa handling. Sinabi ko nga na hindi ko akalain na talagang kukunin niya yung sasakyan natin. Kasama nga namin yung pamilya niya dito. Buti pa nga yung kaibigan ko na yan, nakadalawa na. Dalawang lalaki pa nga. Medyo tuwang-tuwa nga siya dito sa pagmamaneho ng sasakyan natin at talagang wala naman siyang masabi at napaka-pino ng takbo ng sasakyan natin. Naka-change oil pa niyan, galing lang kami ng Cavite. At dumating na nga kami dito sa bahay, pinapasok ko na nga sila. Dito niya na nga bubuin, tingnan lahat, pati dokumento. Ayan na nga pala yung sinasakyan nila na GL Grandia. Diyan pala sila sumakay para makapunta dito sa Isabela. Diyan nagpapaalam na yung sasakyan natin dito at medyo malungkot na tayo at mawawala na yung alaga natin. Ganun talaga, kung may aalis, may papalit. Pakaalaga ko nga itong sasakyan na to at napakasariwa. Aktuhan lang naman ang presyo natin kasi talagang ginastusan din natin ito. Tandyan na nga lahat ng papeles. Binigay ko na at pinakita ko sa kanya lahat. Inikilatis din ng mga kasama niya yung sasakyan natin at wala naman silang masabi. Sakto, nadaan ko ng Manila, may RFID at ETC na yan. Kompleto naman kami sa papel at wala naman na silang masabi. Yan na nga, kausap ko na rin yung misis ng kaibigan ko at siya na rin ang tumitingin sa ibang mga papeles kasi baka ipatransfer nga daw nila sa pangalan nila. Talagang wala namang issue yan. Sobrang sariwa naman ang nakuha nila sa akin. Nakita ko naman lahat ng pinalitan ko dyan, lalong-lalo na yung mga gulong at sa engine bay wala silang masasabi, pati battery. Lang ang 1 taon kong ginamit ito. Talagang maselan ako sa sakyan. At ibebenta ko, ginagastusan ko. Para pag may tumingin, sure ka agad na kukunin dahil sa sariwa nga ng sasakyan. At ito na nga, nagkakabayaran na kami. Lit-lit nga ng bag nila pero punong-puno ng pera. Laki-laki ng sasakyan ko, isang lastiko lang na pera ang kapalit. Ganun talaga. At sana alagaan din nila ng katulad ng pag-aalaga ko sa sasakyan ko na to. Medyo naudlot nga tayo sa pagbabuy and sell ng sasakyan dahil marami tayong inasikaso at soon tuloy-tuloy na rin natin ito. Yan na nga at nagkakabilangan na kami. At itong kaibigan kong si Jun, nangungulit pa nga ng pang diesel. Ang sabi ko naman, binawasan niya, kulang na kaya hindi na siya nakakuha sa akin. Amang bilangan na lang kami dito. At kahit nakikita kong maraming pera, nalulungkot ako dahil marami rin kami pinagsamahan itong sasakyan ko na to. Yan nga yung kaibigan ko at tuwang-tuwa pa. Masayain at napakaloko lang talaga niyang kaibigan ko na yan. Tamang biruan lang, talagang sineryoso niya. Oh. Sabi niya sa akin kagabi, magchat-chat ako sa'yo pagbababa ko ng Isabela para kunin yan. Wala naman siyang chat kaya hindi ko naman na-expect. Biglang tumawag siya ng umaga. Nasa Isabela na daw siya at nasa bandang Alicia na siya. Nagulat na ako na dumating siya. Paka-legit at napaka-surbayan nga na itong kaibigan ko na ito. Honest naman ako sa sakyan na to at wala naman siya magiging problema dito. Wala siyang maipipintas at wala talagang issue tong sasakyan na ito. Napaka-kondisyon nito at wala talagang problema. Ayan na nga, sumasayaw pa. Napaka-cowboy talaga niyan. Ayan na nga yung misis ko at binibilang niya na yung kabuuan ng bayad ng sasakyan namin. At syempre, andito na nga tayo para yumakap-yakap ng konti sa sasakyan natin. At inihimas-himas ko na siya at nagpapaalam na ako. Paalam na, negro, mahal na mahal kita. Pero talagang kailangan natin magpalit ng sasakyan. Ayan na nga at tutuloy na sila. Peace bomb na kami magkaibigan at talagang sure na kukunin nila. Medyo nabigla talaga ako dito. Grabe magsorpresa tong kaibigan ko, nakakagulat. Mag-iingat kayo dyan, men. Kasama pa yung pamilya mo. Tinuro ko na sa kanya lahat anong meron sa sasakyan natin. Para lang nga silang bumili ng bangus at inuwi na kaagad. Dami nga rin tumatawad dito noon nung hindi ko pa ibebenta, pero nung ibebenta ko medyo natagalan. Tapos sa kaibigan ko lang din pala babaksak. Wala namang problema at malupit talaga yung kaibigan ko na yan at maalaga rin sa sasakyan. Maraming salamat sa iyo, Negro. Kasi kahit saan tayo lumayo, talagang ginabayan at inalagaan mo rin kami. Hindi mo kami pinabayaan at kahit paano walang nangyari sa atin. Sobrang sipag nga ng sasakyan ko na yan.
Kaya lagi kong inaalagaan yan. Sige men. So yun guys, hanggang dito na lang ating video.